talaga eh, oh. Anong tawag sa malaking pakwa na tumama sa sahig? This is a comeback video, guys. So, alam nyo na, nakapag-upload na ulit tayo. That means, this is a comeback video, guys. So, medyo explain ko rin dito kung ano yung mga iba't ibang rason kung bakit nawala kami sa YouTube. But, naging consistent ako sa Facebook. So, kung gusto nyo magkaroon ng konting update sa mga nangyari nitong taon, makikita niyo yan lahat sa Facebook ko kasi naging consistent na tayo sa pagva-vlog after a year ng pagpapahinga. So, itong taon nga na to, ng January, nag-start na ulit akong mag-vlog at sa Facebook ko naman siya in-upload. So, naging consistent tayo doon, luckily. Ito na talaga, wala na talagang atrasan to. So, sabi ko, parang namimiss ko talaga mag-YouTube. Kasi dito ako nagsimula, 'di ba? Sabi ko, eto na to. Kailangan bumalik na tayo sa YouTube. Kasi nung una medyo kinabahan pa ako. Sabi ko, eto na naman tayo sa consistency issues natin, no? Magiging consistent ba talaga tayo this time? So, tinry ko lang sa Facebook and so far, 6 months na. So, actually hindi naman January. So, last year ng October, November, ganyan, ako nag-start na mag-reels lang, ganyan. Pero, ang point doon is, naging consistent talaga ako. So, walang linggo na hindi ako nakapag-upload. Magsi 6 PM na and kailangan ko munang tumakbo. Oh. Eto ang journey ko ngayon. Samahan niyo muna ako magtatatakbo, guys. Tara! Ko lang yung weather talaga dito sa Japan. Oh, nagtatago lang yung Mount Fuji pero ang ganda talaga. See that? Maalog ba? Medyo nagiging maalog ang camera but look kung gaano kaganda ang langit. Wala ko sa mood. Masakit yung paa ko. Pero, at least, we tried. Hindi tayo sumuko. Consistency is the key. Kahit pa unti-unti. Small progress. Still a progress. Diba? Hoy! Dog ka na! Hoy! Hoy! Mukhang masarap yung luto mo. Pero, ang inisip ko, mas maganda kung day old rice. Yung talagang dry na dry. Kasi moist daw sabi ko mas maganda daw kung yung lumang kanin. Kasi moist yun. Baka masyado mo lang naramihan yung rice. Ay, yung mantika. Hindi daw sa ganun na sabi nito. Kahit pag nagpa-fried rice dapat. Mas marami yung garlic. Yun yung gusto ko yung garlic. Ito! No? Ang galing mo, chef! First time. Chef talaga oh. Pati yung paano mo nagawa yan? Yan? Nilagay mo sa cup, tapos gano'n. Sige ka na tingnan. Pakagaling talaga Chef ka talaga! Marami akong ginamit Chef na ka! garlic. Mga 5 or 4 na ganun ang garlic ang ginamit. Masarap! Good! Andun yung hiniwa kong garlic. Tignan natin. Uy! Masarapin talaga to, Katsa naman yan! Di ba parang over sa garlic? Sige, mamamatay ka dyan. Tinan mo? Napa-atras ka? Tas ngayon, hindi ka na namamansin. Ay, alam ko yung gusto mo. Ito yan. Kaya ka gumaganyan kasi. Ito yung gusto mo Gusto ko to. Pati itong shekang. Ito ako, may ginawa naman ako ba? Sabi Lola, pag uwi ko na sa Pinas, gawa ko doon. Sabi ko, gusto mo ba nang Anong toyo ginamit mo? Nor. Tama. Pero masarap yung lasa niya. Mag-garlic. Hindi tansyan-tansya mo. Hindi maalat, hindi matabang. Yung pagkatapos mag-gym, kain agad. Scam. Scam talaga itong gym na Jogging na to. Ang ginawa ko, ginis ako yung garlic hanggang maging medyo brown. Tapos nilagay ko ng itlog. Ay,
Sumisid-sid sa ilalim. Sumisid-sid sa ilalim. Sumisid! Sumisid. Sisid sa ilalim. Sisisid. Sisisid. Ano ba meron kasi bukas sa school nyo? Wala, normal lang na swimming. Baka magda-dive kami, gano'n. Hindi naman Wow, talagang gano'n. Pero yung, puta sa ilalim, gano'n. Pero gusto ko talaga yung walang gano'n eh. Hindi talaga. Ganun, wala ko naintindihan, puro ganun. Swimming nyo, nakapag-jumbi ka na ba ng uniform? Lahat lang, Pang sa buhok, meron na yung sandals, meron na yung, fukuro, meron na. Towel, meron na. Dito, meron na. May brief ako extra. Yung pang swimming mo, taas-baba yun ha. Makataas na madala mo. Nakabrief ka lang dun, boy. Check mo. Swimming, guys. Brief lang. Dadalhin mo bukas pang... Swimming. Patingin nga. Ayan. Guys, dito kasi sa Japan, meron silang swimming na subject ba to? Lesson. Parang Lesson. ganun. Swimming lesson. Sa PE. Yung PE nila, dahil summer na, ay swimming na ang gagawin nila every time na may PE class sila. So, required sila magdala nito ng mga swimwear nila. Ayan. Steve. Uy, ang cute naman ito. Ang cute nga! Saan mo nabili Sa supermarket dito. Anong tawag sa malaking pakwa na tumama sa sahig? Ano? Impacto. Impacto. Hindi siya mabenta pero yung itsura mo natawa ko. Busy sa assignment. Ano ba yung assignment mo? Kanji. Grabe oh. Para saan ba yan? Araw-araw ba may kanji? Ha? Nagpa-practice kayo kung paano magsulat? Ito yun oh. Kung bale sa school nila, iti-trace lang nila yan. Ayan o, parang may pattern yung tamang pagsulat. Ayan. Yun to yung tamang pagsulat ng kanji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ayan. Pati yung ibig sabihin nun. So, usually, ang isang kanji, dalawa ang meaning. So, pwedeng koku at saka kizamu. Ayan. Tapos kung paano siya gamitin sa sentence, and then... No. Kaya pala yung kanji, kaya naging kanji. Yung shape ng tao ko kaya ayan. Ganyan. So, ayan. Sinusulat na niya. So, kakatapos ko lang mag-shower. It's already 9 p.m. Meron po tayong mga gagawin. Samahan niyo ako. Meron tayong kailangan gawin. May magpapalinis ng kuko. So, sa mga hindi naka-follow sa akin sa Facebook, dito lang sa YouTube, nakita niyo naman ang mga changes sa weight pa lang. Grabe yung tinaba ko, 'di ba? So, yung pinaka-last upload ko, I just checked na 2022 pa pala siya. So, yun yung time na dumating na nga si Cloud. Anyways, the real reason kung bakit ako nag-stop sa YouTube is because of adjustments. Ayan. Unang-una, yung naging adjustment, dahil nga bagong dating nun si Cloud dito, so yung adjustment, medyo nahirapan kami. Yung time na yun, actually, hindi naman sa ayoko nang mag-vlog or wala yung puso ko sa pag-vlog. It's not like that. That time, it was really hard for me and my family. Kasi nga, lahat nag-a-adjust. Yung time na yon, naisip ko na mas i-prioritize muna yung family ko. So, mas mag-focus muna sa adjustment. That time, timing din, di ba, na nagsistart pa lang ako dito sa vlogging, sa YouTube. So, pati itong vlogging kasi sobrang laking adjustment talaga nung kailangan mong gawin para lang maging consistent ka, di ba? So, ayun, mas binigyan ko muna talaga ng priority yung family ko that time. So, another reason is depression. So, nung naging stable na nga ang lahat, pati yung pagpasok ni Cloud sa school, yung adjustments niya, pati kami, medyo nagiging kalma na lahat, dun ko na naisip na, bakit kaya hindi ako bumalik? Kasi, sa totoo lang,
All throughout na pinagdadaanan namin, lahat yung mga bagay na yon, hindi talaga nawala sa isip ko. Ang pag-vlog, talagang I was really praying na, Lord, ito ba talaga? Ito ba talaga yung binigay mo, nilaan mo para sa akin ng pag-vlog? Kasi hindi siya talaga nawawala sa heart ko. Sabi ko, why not give it another try? Sabi ko, ano kaya? Kasi hindi talaga siya nawawala sa isip ko. God spoke to me. He used my friend to tell me na, Uy, bakit di mo i-try? May kita daw dun. Nasilaw ako nung una. May kita daw dun sa Reels. Bagong labas na yung Reels. Medyo umiingay na yung Reels nung time na yon. Sabi nila, ba't hindi mo i-try? Kasi 'di ba nag-YouTube ka naman before, kahit hindi naman masyadong marami yung followers mo, at least alam mo na may idea ka kung paano siya gawin, kung paano mag-edit, kung ano yung mga gagawing content, ganyan. Alam mo na yung niche mo. So sabi ko, o nga no, pati ko kaya i-try. And then, ayun, sinubukan ko siya. Kung dito sa YouTube, it was Life Diaries. By the help of my friends, Ken's S. Abselo, you know guys who you are, diba? Sila naman lagi ang patuloy na sumusuporta simula ng fetus pa lang ako. Yung pinakaunang-unang vlog na in-upload ko way back. Bago pa yung 2022 na yan, meron pa ako naunang vlog, nag-tried pa rin talaga ako mag-vlog. Well, makikita nyo yan lahat dito sa mga videos kung di naman ako nagbubura. Tinulungan nga nila ako makapag-isip ng name. So, they came up with Nico Life Stories. So, ayan yung ina-upload ko dito sa Facebook at this very moment. I think pang episode 42 na ata ako. 41 or 42, hindi ko na masyadong maalala. Dito rin sa YouTube, gagawin na natin siyang Nico Life Stories, but we will start with episode 1. So, makikita nyo dito, puro mga ganito, raw video siya. Just like my past videos, di ba? Nakita nyo naman mga raw. Ano ba yung aabangan dito sa YouTube channel ko? Well, sa 200 plus kong followers. Hindi naman ako nahihiya na sa taong 2024 nasa 200 plus pa lang yung followers ko, di ba? Okay lang naman yun kasi lahat naman dumaan sa ganyang kakonting followers. Basta kailangan lang natin maging consistent, di ba? Proud ako sa sarili ko kasi nabibeat ko na siya, yung pagiging inconsistent ko. Alam niyo, paminsan sumusumpong ang procrastination, may mga araw na ayaw mo talaga mag-upload or hindi talaga ako legit na nakakapag-upload. Pero okay lang yun kasi ang mahalaga hindi naman ako sumusuko, di ba? Hindi tayo susuko, mag-upload lang tayo na mag-upload. Anyway, sa mga aabangan dito sa channel ko, syempre hindi mawawala ang Nico Life Stories. Tignan natin kung ano pa yung pwede natin maidagdag. Basta kung ano yung nangyayari sa life ko. Gusto kong i-upload, talaga nang i-upload. Kasi for me, ito talaga yung reason kung ba't ako nag-vlog, kung bakit ko to ginagawa, at kung bakit din talaga ako nag-e-enjoy. Lahat naman tayo may kanya-kanyang storya, and lahat ng story na yon is nakaka-inspire talaga. It depends na lang sa atin kung paano natin ipapaalam sa tao, 'di ba, ganyan. Yung buhay ko, di naman ako sikat, di naman ako kilalang tao, but for sure, one day, may inspire din talaga ako sa storya ng buhay ko, namin ng anak ko. Pangalawa, gusto ko talagang meron akong balikan na memories. So, ayun, mga major reasons talaga kung bakit gusto kong ipagpatuloy itong vlogging na to. Hindi tayo magpaka-impokrita. Gusto ko rin talaga yumaman. Gusto ko kahit hindi naman magkikilala, basta kumita lang ng malaking pera dito sa YouTube, di ba? So, ayun na nga. Sana patuloy nyo akong suportahan, guys. Sa mga nakilala ko sa Facebook, na nandito ngayon sa YouTube at pinapanood to, maraming salamat po sa inyo, mga kapwa ko, Pinoy vloggers in Japan, and yung mga followers ko palalo. Yung mga nag-follow sa akin sa Facebook na nandito ngayon at nanonood, sobrang salamat. One day, gagawa ang Diyos ng paraan para maibalik ko sa inyo at masuklian ko lahat ng
suportang ibinibigay nyo sa akin kahit di nyo naman ako kilala. 'Di ba? May mga nagbe-message sa akin. Tapos yung mga dati kong kapitbahay, kaibigan na walang episode na pinalagpasan Nico Life Stories ko sa Facebook. So, dito na tayo ngayon, mas raw. And lahat na talaga ng angulo, wala nang edit masyado kasi para makita niya rin talaga yung katotohanan. So, anyways, napakahaba na ng comeback video ko. Sobrang salamat talaga sa inyo. And see you guys on the next episode of Nico Life Stories. God bless you and your family. Buyers!